Magandang araw mga bata! Welcome sa ating Kwensaya with Teacher Arlene. May bago tayong kwento ngayon mga bata. Umpisahan na natin ha? Ang pamagat ng ating kwento ay Si Makisig, ang batang nagligtas sa kanyang bayan. Palawakin muna natin ang ating talasalitaan. Ito ang Mactan. Barangay. Ito si Lapu-Lapu. Ito naman ang mga dayuhan, mga taong nagmula sa ibang bansa. Ito si Magallanes. Magiting. Ang Pilipino ay magiting. Tulad ng inyo nakikita, napakatapang nila, hindi ba? Kayo ba ay matapang? Tuwing kailan tayo dapat maging matapang? Paano ipinakita ng batang si Makisig ang kanyang katapangan sa ating kwento ngayon? Si Makisig. Ano ang nakikita ninyo sa pabalat ng aklat? Na si Makisig. Ang kwento ay bahagi ng kasaysayan noong natuklasan ni Ferdinand Magellan o Magallanes ang ating bansa noong 1521 sa ngalan ng Espanya. Si Makisig ay nakatira sa pulo ng Mactan. Kasama niya rito ang mga magulang. Kabilang sila sa barangay na pinamumunuan ni Lapu-Lapu, isang butihin at matapang na dato. Isang araw, habang tulog pa ang ama't ina, maagang gumising si Makisig. Manghuhuli siya ng isda para sa kanilang agahan. Isang araw, habang tulog pa ang ama't ina, maagang gumising si Makisig. Manghuhuli siya ng isda para sa kanilang agahan. Sasakay siya sa birey, ang matuling nilang bangka, na matagal na niyang gustong sakyan. Matutuwa ang aking ama't ina, sabi niya. Magugulat sila sa dala kong isda. Pagsakay ng birey, nagpunta siya sa dagat. Nasasabik niyang inihagis ang lambat. Habang naghihintay ng mahuhuling isda, minasdan niya ang araw na nagliliwanag. May iba pa kayang bayan sa kabila ng Mactan? Tanong sa sarili ni Makisig. Madalas niya itong itinatanong, lalo't nakakakita siya ng mga taong naglalakbay sa dagat. Walang ano-ano, nakakita siya ng bagay na maputi. Malayong malayo iyon. Hindi niya malaman kung ano. Nang lumapit ang bagay na iyon, natakot si Makisig. Ano kaya ang kanyang nakita? Bangka! Bangka! Pagkalaki-laking bangka! Malakas na nasabi ni Makisig. Sakay niyon ang mga puting dayuhan at itinuturo ang bayan ng Mactan. Buong bilis sumagwang pabalik si Makisig. Ibabalita niya sa dato ang nakita. Pagdating sa dalampasigan, tumatakbong nagsisigaw si Makisig hanggang sa tapat ng kanilang bahay. Ama, gising po kayo't may dumarating na mga puting dayuhan sa ating lupain. Nagbabala rin siya sa mga kawal, saka muling tumakbo papunta sa palasyo ni Lapu-Lapu. Ayaw papasukin ng mga bantay si Makisig. Natutulog pa si Dato Lapu-Lapu, sabi ng mga kawal. Pero pumuslit si Makisig nang malingat ang mga kawal at nakausap niya si Lapu-Lapu. Pagkadinig sa balita, itinipon ni Lapu-Lapu ang kanyang mga tauhan, dala ang sandata at pananggalang. Agad silang nagpunta sa dalampasigan. Sa pagsalubong sa mga dayuhan, sumunod si Makisig at umakyat sa punong niyog na malapit sa dagat. Sa pangunguna ng kanilang pinunong si Magallanes, bumaba sa pulo ang mga dayuhan. Kinausap nito si Lapu-Lapu. Hindi maaari ang iyong gusto. Matigas na sabi ni Lapu-Lapu. Bayan namin ang Mactan. Ayaw pasakop ni Lapu-Lapu. Nagsimula ang labanan. Maraming namatay. Mumula sa dugo ang tubig. Sinunog ng mga dayuhan ang mga bahay. Sa kapal ng usok, halos di nakita ni Makisig ang labanan. Nang pabagsakin ni na Lapu-Lapu si Magallanes, biglang nagsiurong ang mga dayuhan. Dali-daling bumaba sa punong niyog si Makisig, habang nagdiriwang ang kanilang mga kapanalig. Kasama ng amang magiting ding nakipaglaban, si Makisig ay tinawag na Dato ng Mactan. Makisig, ikaw ang pinakamatapang na kawal sa buong barangay, sabi ni Lapu-Lapu.
Dahil iniligtas mo ang ating bayan, bibigyan kita ng gantimpala. Nakadama ng malaking kasiyahan si Makisig, hindi dahil sa gantimpalang ibibigay sa kanya, sapat na ang papuri ng dato ng Mactan. At dyan nagtatapos ang ating kwento mga bata. Nawa ay naibigan nyo ang ating kwentong may pinamagatang si Makisig. Tulad ni Makisig, kayo rin ba ay batang matapang? O paano? Hanggang sa susunod pa nating mga kwento, samahan nyo ako muli ha. Muli ito si Teacher Arlene na palaging nagsasabing, mag-aral mabuti dahil ito ang susi sa inyong tagumpay. Paalam! Keep safe everyone!